Klima sa Timog Silangang Asya. Mapagmasid na araw, grade 7. Ang pagkakahati ng Timog Silangang Asya sa mainland at insular ay nagpapakita ng pagkakaiba sa anyo at lokasyon ng mga lupain sa rehiyon. Ang mga pagkakaibang ito ay may kaugnayan sa paglalakbay, pakikipagkalakalan, pagbuo ng pamayanan at pag-unlad ng kultura ng mga mamamayan. Balikan natin ang tungkol sa mainland at insular na Timog Silangang Asya sa aral ng nakaraan, ating balikan. Hagiograph fact o hagiograph fake. Suriin ang bawat pahayag. Isulat ang fact kung tama ang pahayag at fake kung may maling impormasyon. Ang Myanmar, Thailand at Vietnam ay kabilang sa insular na Timog Silangang Asya dahil bahagi sila ng kalupaan. Fake. Ang Myanmar, Thailand at Vietnam ay kabilang sa mainland na Timog Silangang Asya dahil bahagi sila ng kalupaan. Ang Singapore, bagamat isla, ay karaniwang kabilang sa mainland na Timog Silangang Asya dahil nasa dulo ito ng Malay Peninsula. Fact. Ang maraming bansa sa insular na Timog Silangang Asya ay madalas makaranas ng lindol at pagputok ng bulkan dahil malapit ang mga ito sa hangganan ng tectonic plates. Fact. Ang Sahul Shelf ay mababaw na kalupaan sa ilalim ng dagat na dating nag-uugnay sa Indonesia, Malaysia at Brunei. Fake. Ang Sunda Shelf ay mababaw na kalupaan sa ilalim ng dagat na dating nag-uugnay sa Indonesia, Malaysia at Brunei. Natatangi ang Malaysia dahil ang West Malaysia ay may katangiang mainland, samantalang ang East Malaysia ay may katangiang insular. Fact. Magkakaiba man ang anyo ng lupain sa mainland at insular na Timog Silangang Asya, may isang puwersang malayang gumagalaw sa buong rehiyon. Hindi ito nakikita, ngunit ramdam sa balat. Wala itong paa, ngunit nararating nito ang mga pulo, tangway, bundok at kapatagan. Ano ito? Hangin. Bagamat hindi nakikita, malaki ang papel ng hangin sa pagdadala ng init, ulap at halumigmig sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Habang dumaraan ito sa dagat, mga pulo, tangway at kabundukan, maaring magbago ang direksyon at dami ng halumigmig na dala nito. Dahil dito, naaapektuhan ng dami ng pag-ulan, antas ng init o lamig at karaniwang kalagayan ng panahon sa isang lugar. Ang karaniwang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon ay tinatawag na klima. Ang temperatura, hanging monsoon at dami ng pag-ulan ay humuhubog sa kapaligiran, kabuhayan at pamumuhay sa Timog Silangang Asya. Layunin ng aralin na ito na masuri ang mga katangian ng klima sa Timog Silangang Asya, matukoy ang mga salik na nagdudulot ng pagkakaiba-iba nito sa rehiyon at maipaliwanag ang epekto ng klima sa kapaligiran, kabuhayan, pamumuhay at pag-aangkop ng mga mamamayan. Balita Flash. Kapag nagbago ang panahon, apektado ang buhay. Basahin ng maikling balita tungkol sa iba't ibang karanasan sa Timog Silangang Asya. Unang balita sa Pilipinas. Presyo ng gulay tumaas matapos ang bagyong Christine. Noong Oktubre 2024, bumaba ang supply ng gulay mula sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal
Central Zone at Calabar Zone matapos ang bagyong Christine. Iniulat ng DA bantay presyo na tumaas ng 15 piso hanggang 80 piso kada kilo ang presyo ng ilang highland at lowland vegetables sa loob lamang ng isang linggo. Ano ang epekto ng bagyo sa pagkain at presyo ng bilihin? Ikalawang balita sa Malaysia at Southern Thailand. Malawakang baha kaugnay ng Northeast Monsoon. Noong ika-28 ng Nobyembre 2024, nagdulot ang tuloy-tuloy na malakas na ulan mula sa Northeast Monsoon ng baha at flash floods sa Peninsular Malaysia at Timog Thailand. Libo-libong pamilya ang naapektuhan at kinailangang lumikas. Ano ang epekto ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa mga komunidad? Ikatlong balita mula sa Indonesia. Flash floods at landslides sa Hilagang Sumatra. Noong Nobyembre 2024, nagdulot ang malalakas na pag-ulan ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking pamayanan sa Hilagang Sumatra, Indonesia. Nasira ang mga bahay at taniman at nahirapan ng mga tagasagip dahil sa mapanganib na kondisyon ng lugar. Bakit nagiging mapanganib ang malakas na ulan sa ilang lugar? Ika-4 na balita mula sa Vietnam. Baha at pinsala matapos ang tropical cyclone Trami. Noong Oktubre 2024, nagdulot ang tropical cyclone Trami ng malakas hanggang napakalakas na pag-ulan sa Central Vietnam. Nagkaroon ng pagbaha at pinsala sa mga bahay, pananim, palaisdaan, alagang hayop at mga daan. Paano naaapektuhan ng bagyo at baha ang kabuhayan ng mga tao? Ika-5 balita sa Timog Silangang Asya. Matinding init nakaapekto sa klase at kalusugan. Noong Abril 2024, nagsuspende ang Pilipinas ng in-person classes sa mga pampublikong paaralan dahil sa mapanganib na init. Umabot sa higit 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Thailand at Vietnam, kaya naglabas ng mga paalala tungkol sa heat-related illness at kaligtasan. Paano naaapektuhan ng matinding init ang pag-aaral, kalusugan at trabaho? Ano ang ipinapakita ng mga balitang ito tungkol sa epekto ng init, ulan, bagyo, baha at monsoon sa pamumuhay ng mga tao sa Timog Silangang Asya? Makikita sa mga balita na ang mga pangyayaring pang-atmosfera tulad ng init, ulan, bagyo, baha at monsoon ay hindi lamang simpleng pagbabago sa paligid. May tuwiran itong epekto sa pagkain, kabuhayan, kalusugan, edukasyon, kaligtasan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Upang higit na maunawaan ang mga pangyayaring ito, kailangang linawin ang pagkakaiba ng dalawang konseptong madalas mapagpalit, ang panahon at klima. Ang panahon ay tumutukoy sa panandalian o kasalukuyang kondisyon ng atmosfera sa isang tiyak na lugar at oras. Maaaring kabilang dito ang init, lamig, ulan, ulap, hangin, bagyo o thunderstorm. Mabilis itong nagbabago sa loob ng ilang oras o araw. Halimbawa, maaaring mainit sa umaga sa Maynila, ngunit umulan ng malakas pagsapit ng hapon. Samantalang ang klima ay tumutukoy sa karaniwang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Nakabatay ito sa paulit-ulit na obserbasyon ng temperatura, pag-ulan, hangin at iba pang kondisyon ng atmosfera sa loob ng maraming taon. Halimbawa, ang pagiging tropikal ng Pilipinas ay nagpapakita ng karaniwang mainit na temperatura, pagkakaroon ng tag-ulan, tag-init at pagdaan ng mga bagyo sa ilang bahagi ng taon. Sa madaling salita, ang panahon ay panandalian at maaaring magbago araw-araw.
samantalang ang klima ay pangmatagalan at karaniwang nararanasan sa isang lugar sa loob ng maraming taon. Weather or forever, panahon o klima. Tukuyin kung ang bawat pahayag ay tumutukoy sa panahon o klima. Karaniwang mainit sa maraming bahagi ng Timog Silangang Asya sa buong taon. Klima. May babala ng bagyo ngayong hapon kaya sinuspindi ang klase. Panahon. Nagtatanim ng palay ang mga magsasaka dahil karaniwang sapat ang ulan sa kanilang lugar bawat taon. Klima. Makapal ang hamog sa mga daan sa Sagada kaninang umaga. Panahon. Sa ilang buwan ng taon, karaniwang madalas umulan sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Klima. Ngunit hindi pare-pareho ang klima sa bawat lugar dahil may mga salik na nakaapekto rito. Ayusin ang mga letra upang makilala ang mga salik na nakaapekto sa klima ng Timog Silangang Asya. Salik scramble. Ayusin ang klima clues. Una, altitude. Pangalawa, latitude. Pangatlo, topografiya. Pang-apat, monsoon. Ang mga salik na nakaapekto sa klima ng Timog Silangang Asya ay altitude, latitude, topografiya at monsoon. Altitude o taas ng lupain. Ang altitude ay tumutukoy sa taas ng isang lugar mula sa sea level. Habang tumataas ang isang lugar, karaniwang bumababa ang temperatura. Ito ay dahil mas manipis ang hangin sa matataas na lugar, kaya mas kaunti ang init na naiipon dito. Halimbawa, ang Baguio City ay mas malamig kaysa sa mga kapatagan tulad ng Maynila dahil mas mataas ang lokasyon nito. Ganito rin ang nararanasan sa ilang kabundukan sa Timog Silangang Asya, tulad ng mga mataas na bahagi ng Northern Myanmar. Sa madaling salita, sa mga matataas na lugar, mas malamig ang temperatura. Sa mas mabababang lugar naman, mas mainit ang temperatura. Latitude o kinaroroonang latitude. Ang latitude ay tumutukoy sa layo ng isang lugar mula sa Ecuador. Mahalaga ito dahil naaapektuhan nito ang dami at tindi ng sikat ng araw na natatanggap ng isang lugar. Ang mga lugar na malapit sa Ecuador ay tumatanggap ng mas direktang sikat ng araw kaya mas mainit ang klima. Dahil ang malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay nasa mababang latitude at malapit sa Ecuador, kabilang ito sa tropical zone. Ito ang dahilan kung bakit karaniwang mainit at mahalumigmig ang klima sa rehiyon. May tatlong pangunahing zona batay sa latitude. Ang mababang latitude na tropical zone, ang gitnang latitude o temperate zone, at mataas na latitude na nasa polar zone. Ang tropical zone ay matatagpuan malapit sa Ecuador at karaniwang mainit sa buong taon. Ang temperate zone naman ay nasa gitnang latitude at may mas malinaw na pagbabago ng panahon. Samantala, ang polar zone ay nasa mataas na latitude malapit sa North Pole at South Pole kaya napakalamig dito. Topografiya o anyo ng lupain. Ang topografiya ay tumutukoy sa pisikal na anyo ng lupain, tulad ng bundok, lambak, kapatagan at talampas. Malaki ang epekto nito sa paggalaw ng hangin at pag-ulan.
Ang mga kabundukan ay maaaring magsilbing harang sa mahalumigmig na hanging nagmumula sa karagatan. Kapag ang hanging may dalang singaw ng tubig ay umakyat sa gilid ng bundok, lumalamig ito at nagiging ulan. Dahil dito, ang panig ng bundok na direktang tinatamaan ng hangin ay kadalasang nakararanas ng mas maraming ulan. Samantala, ang kabilang panig ng bundok ay maaaring maging mas tuyo. Ito ay tinatawag na rain shadow effect. Sa makatuwid, ang panig na tinatamaan ng hanging may dalang ulan ay mas basa. Samantalang ang panig na nasa likod ng bundok ay mas tuyo. Monsoon o hanging panapanahon. Ang monsoon ay hanging panapanahon na nagbabago ng direksyon sa takdang bahagi ng taon. Malaki ang papel nito sa pagdadala ng ulan at pagbabago ng panahon sa Timog Silangang Asya. Sa Pilipinas at sa ilang bahagi ng rehiyon, nararanasan ang habagat o southwest monsoon. Karaniwang nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin at malalakas na pag-ulan. Ang amihan o northeast monsoon naman ay karaniwang nagdadala ng mas malamig at tuyong hangin lalo na sa ilang bahagi ng bansa. Ang monsoon ay mahalaga sa agrikultura dahil nakatutulong ito sa patubig ng mga pananim. Subalit kapag labis ang ulan, maaari itong magdulot ng baha, landslide, pagkasira ng pananim at pinsala sa kabuhayan. Muli, ang mga salik na nakaapekto sa klima ng Timog Silangang Asya ay altitude, latitude, topografiya at monsoon. Climate Clue Challenge. Kung ang A ay B, ano naman ang C? Kuna ng patlang upang mabuo ang analohiya batay sa mga salik na nakaapekto sa klima sa Timog Silangang Asya. Kung ang mababang latitude ay nasa tropical zone, ang mataas na latitude naman ay nasa polar zone. Kung ang altitude ay taas mula sa sea level, ang latitude naman ay layo mula sa Ecuador. Ang mas mataas na altitude ay may mas malamig na temperatura. Samantalang ang mas mababang altitude ay may mas mainit na temperatura. Kung ang habagat ay southwest monsoon, ang amihan ay northeast monsoon. Ang panig ng bundok na tinatamaan ng mahalumigmig na hangin ay mas maulan. Samantalang ang panig na nasa likod ng bundok ay mas tuyo o rain shadow area. Klima check. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Tumutukoy sa panandalian o kasalukuyang kondisyon ng atmosfera sa isang tiyak na lugar at oras. Panahon. Tumutukoy sa karaniwang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Klima. Salik ng klima na tumutukoy sa taas ng isang lugar mula sa sea level. Altitude. Salik ng klima na tumutukoy sa layo ng isang lugar mula sa Ecuador. Latitude. Sona ng klima na matatagpuan malapit sa Ecuador at karaniwang mainit sa buong taon. Tropical zone. Sona ng klima na matatagpuan sa mataas na latitude malapit sa North Pole at South Pole at karaniwang napakalamig. Polar zone. Pisikal na anyo ng lupain tulad ng bundok, lambak, kapatagan at talampas na nakaapekto sa paggalaw ng hangin at pag-ulan. Topografiya. Epekto kung saan ang isang panig ng bundok ay nakararanas ng mas maraming ulan habang ang kabilang panig ay nagiging mas tuyo. Rain shadow effect.
hanging panapanahon na nagbabago ng direksyon sa takdang bahagi ng taon at nakaaapekto sa pag-ulan sa Timog Silangang Asya. Monsoon. Monsoon na karaniwang nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin at malalakas na pag-ulan. Habagat o Southwest Monsoon. Klima Express. Ipakita sa iba't ibang paraan. Paano nakaaapekto ang mga salik ng klima tulad ng altitude, latitude, topografiya at monsoon sa pamumuhay ng tao sa Timog Silangang Asya? Pumili ng isa sa sumusunod na gawain batay sa kakayahan o interes. Ipakita sa napiling paraan kung paano nakaaapekto ang klima sa pamumuhay ng tao sa Timog Silangang Asya. Ano ang ipinakita ng inyong output tungkol sa epekto ng klima sa pamumuhay ng tao? Klima Alert. Ready ka na ba? Pumili ng isa sa mga sitwasyon. Sagutin sa dalawang pangungusap gamit ang sentence starter. Bilang kabataang may kaalaman sa klima, maaari akong makatulong sa pamamagitan ng dahil matinding init sa paaralan, mataas ang heat index at maraming mag-aaral ang naiinitan. Ano ang gagawin upang mapangalagaan ang kalusugan sa panahon ng matinding init? Paghahanda sa bagyo sa tahanan. Papalapit ang panahon ng malalakas na ulan at bagyo. Paano makatulong sa paghahanda ng pamilya bago dumating ang bagyo? Baha sa komunidad. Patuloy ang malakas na ulan at nagsisimula ng tumaas ang tubig sa kalsada. Ano ang gagawin upang mapangalagaan ang sarili at makatulong sa kaligtasan ng iba? Tropical Web. Buuin ang larawan ng klima sa Timog Silangang Asya. Gamit ang graphic organizer, buuin ang pangpalahatang ideya ng aralin. Ipakita ang kaugnayan ng klima, mga salik na nakaaapekto rito, at epekto nito sa pamumuhay ng tao sa Timog Silangang Asya. Climate Wise. Piliin ang pinakatama. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isang mag-aaralan nagsabi, "Napakainit kaninang tanghali, pero biglang umulan ng malakas pagsapit ng hapon." Ano ang inilarawan sa pahayag? Panahon, dahil ito ay panandaliang kondisyon ng atmosfera sa isang araw. Ang malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay matatagpuan malapit sa Ecuador. Dahil dito, maraming bansa sa rehiyon ang nakararanas ng mainit at mahalumigmig na klima sa malaking bahagi ng taon. Ano ang pangunahing dahilan nito? Nasa mababang latitude ang malaking bahagi ng rehiyon. Mas malamig sa Baguio City kaysa sa maraming kapatagan sa Pilipinas, kahit pareho silang nasa isang tropical na bansa. Ano ang pinakamainam na paliwanag dito? Mas mataas ang lokasyon ng Baguio kaya mas mababa ang temperatura. Sa isang bulubunduking lugar, ang panig na tinatamaan ng hanging may dalang singaw ng tubig ay mas maulan. Ang kabilang panig naman ay mas tuyo. Anong salik ng klima ang ipinapakita nito? Topografiya. Sa panahon ng habagat, nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang lugar. Dahil dito, maaaring magkaroon ng baha, suspensyon ng klase, at pagkasira ng pananim. Ano ang ipinapakita ng sitwasyon? Ang monsoon ay may epekto sa pamumuhay. Hindi lamang ulap, hangin at ulan ang bumubuo sa kwento ng klima. Kasama rito ang magsasakang umaasa sa ani, mag-aaral na nais makapasok ng ligtas, at pamilyang naghahanda bago dumating ang sakuna. Kaya sa pag-unawa sa klima,
natututong pahalagahan ang buhay ng bawat isa.